Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Glenn Pogiatilio at ngayon ay tatalakayin ko ang dalawang anyo ng globalisasyon, ang globalisasyong teknolohikal at sosyokultural, at kung ano ang positibo at negatibong epekto nito sa bansa. Magkaugnay ang teknolohiya at kultura dahil ang teknolohiya ang tulay upang mapalaganap ang kultura ng ibang bansa sa ibang bansa. Ang introduksyon ng cellphone at internet access sa Pilipinas ay higit na nakakaapekto sa kultura at sa pagpapahalaga ng mga tao sa lipunan sa kasalukuyang panahon. At naimbento ang telepono noong 1876 at simula noon ay unti-unti itong pinahusay sa pamamagitan ng pag-usad ng teknolohiya at produksyon at mabilis natin itong tinangkilik ng mga mamamayan ang paggamit ng cellular phones o mobile phones na naging popular ang paggamit ng cellphone sa Pilipinas sa kalagitnaan ng 1990s at naging bahagi na ng pamumuhay ng mga tao sa kasalukuyan. Ayon rin sa pag-aaral ni Dr. Pertiera, marami sa mga cellphone users ay hindi lamang itinuturing ang cellphone bilang isang communication gadget, kundi ito rin ay nagsilbing extension sa kanilang sarili at kaya naman hindi ito madaling maihiwalay sa kanila. At sa gayon ay nakatutulong ang teknolohiya upang mapabuti ang kanilang pamumuhay. At dahil rin sa paggamit nito ay mabilis na nakakahingi ng tulong sa panahon ng pangangailangan tulad ng kalamidad at isa rin ito ang mabilis na transaksyon sa pagitan ng mga tao. Ngunit may negatibong epekto rin ito sa pamumuhay ng mga tao, katulad na lamang ng pagka-addict sa social media. Ang labis na paggamit ng cellphone at computer ay nawawala na ang focus sa pag-aaral at pakikipagsalamuha sa pamilya na nagiging epekto sa pagka-isolate o kakulangan ng personal na ugnayan dahil sa mas pinipili ng iba na makipag-usap sa online kaysa sa personal, kaya't lumalabo ang tunay na koneksyon sa pamilya at mga kaibigan. At kabilan na rin dito ay ang kawalan ng privacy at seguridad. Halimbawa nito ay ang pag-hack at identity theft o pagkalat ng personal na impormasyon. At dahil sa internet at mobile phones ay nagbigay daan sa mas mabilis na pagdaloy ng mga ideya at konsepto sa iba't ibang panig ng mundo. At ang mga ideyang ito tulad ng musika, pelikula, video, larawan at e-books ay malayang na ipapamahagi sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng social networking sites at iba pang service providers. Narito ang mga epekto ng teknolohiya sa kultura. Sa kasalukuyan, dama rin sa Pilipinas ang impluwensyang kultural ng mga Koreano sa anyo ng pop culture dahil sa mga sikat na pelikula, Korean novels, at K-pop culture dahil sa malaki ang mga impluwensya nito sa ating pananamit, pagsasalita at pakikipagsalamuha ng maraming kabataang Pilipino sa kasalukuyan. Naging madali rin para sa mga tao na makamit ang kaalaman, ngunit mabilis din ang pagkalat ng mga maling impormasyon at propaganda sa lipunan at nagdudulot ito ng problema sa politika, edukasyon at kultura dahil sa mga fake news na tinatawag. At dahil sa mga fake news ay nanganganib ang seguridad ng bansa, pati na rin ang pamumuhay ng mga Pilipino. At kasali rin sa negatibong epekto ng teknolohiya ay sa kultura dahil ang pagpasok ng mga banyagang impluwensya katulad na lamang ng K-pop culture sa Pilipinas ay siyang nagpawala ng mga nakasanayan o tradisyon
at kultura ng mga Pilipino. Kaya't masasabi kong malaki ang tulong at epekto ng teknolohiya sa kultura at pamumuhay ng mga Pilipino at bansa. At dito nagtatapos ang aking talakayan. Maraming salamat sa pakikinig.